Okay, tuloy po tayo. Meron po akong gustong ipakita na papatunayan ko na ang mga pula galit at takot sa mga Duterte. Tingnan nyo po, kayo na humusga. Ako po, hindi ako mapagpatol sa mga bagay-bagay. Hindi ko po pinipersonal. I have nothing against dun sa mga personal na mga vloggers, no? Unless ikaw ay broadcaster or dating broadcaster, kailangan kong pasinungalingan yung mga sinasabi ninyo. But then again, hindi ko po ugali ang personalan, no? Kailangan ko lang po ito ipaliwanag kasi merong isang nagmamagaling na sa tingin niya ay mas magaling pa siya sa isang abogado, pero mali naman ang kanyang pag-analyze. Analyze. Yung mga mahilig mag-analyze. Sige, tingnan natin to. Mga kaibigan, meron po akong ipaparinig sa inyo. At pakinggan po niyo mabuti kung ano ang sablay dito, ano yung malaking pagkakamali. Ano itong may tuturing natin talagang... Ay, sir, wag mo ibagsak yung mic ko, ha? Bigay lang sa akin to. Sige, tuloy. Panlilinlang. Or talaga hong malayong argumento sa isong pinag-uusapan. Pakinggan po ninyo. Malayo daw yung argumento, irrelevant, kumbaga, malayo sa issue. Sige, ano natin yan? Ito, si Attorney Sal Panelo. Ako, Isa po hindi kaya inggit ka lang. Hindi kaya inggit. Nagtatanong. Hindi naman personal yan eh. Kasi, nasa SMNI pa si Attorney Panelo, ikaw wala na. Hindi kaya bitter ka lang sa SMNI. Tanong lang naman, Huwag po bitter. Masakit yan. Alam ko masakit. Pero wag bitter. yan sa mga anchor ngayon, kung di ako nagkakamali ng SMNI. Pakinggan niyo yung kanyang mga sinasabi. Ano sinasabi ni Attorney Panelo? But this time, kung totoo man itong sinasabi ng isang senadora dyan, yung Tiberos, na parang pinipigilan daw ni Senate President Zubiri yung pag-issue ng subpoena kay Pastor Apollo Siquibuloy. This time, pupurihin ko siya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, ito pong investigasyon na ginagawa ng senadora, obviously, ito'y propaganda laban kay Pastor Apollo Siquibuloy. Sapagkat unang-una, ano bang kinalaman ni Pastor? Hindi naman siya miyembro ng SMNI. Hindi siya opisyal. Hindi siya shareholder. Anong basis for calling him to attend the Senate hearing? Wala. Ano masasabi niya? Anong basis bakit tinawag si Kibuloy sa Senate hearing? Anong sagot ni Abe? Pagkatapos pinasok pa nila yung mga testigo laban sa kanya, mga sex offenses, di umano, kung ano-anong mga akusasyon na alam naman itong senadorang ito na na-dismiss na yung iba dyan. Dismiss na yung iba dyan? Abe, hindi mo alam? Baka kulang ka sa research, Brad. At kung meron mang totoong krimen, bakit ito hindi nagpapile ng kaso? Bakit yan sa Senado ginagawa? Obviously, paninira lang. Kaya yung subpoena na hindi pinipirma ni Senate President Zubiri, siguro, pinag-aralan niya. Ako hindi ko alam, Eto, maputol. Ako muna, Abe, Sige. Hindi pinirmahan ni Zubiri. Pero ngayong araw na ito, pinirmahan na. Ang galing ni Zubiri. Pinatakas muna si Kibuloy. Hindi. Opinion ko yun. Hindi ko sinasabing tama. Hindi ko sinasabing totoo yun. Pero sa akin, tama yun. Bakit tama?
Bakit sa Senado mo kasi iimbestigahan? Dali nyo sa korte. Ako saludo ako kay Subiri kung ganon. Oh. Diyan pupurihin ko si Subiri. Kung totoo. Kaya lang di ko sure kung totoo eh. Pinatakas muna si Kibuloy. Bago pinirmahan. Kahit nasa Pilipinas, di nakatago na. Di ba? Di tama. Lilitaw naman siya. Pinangako ni Kibuloy. Pag sa korte, lilitaw siya. O di din yung palabasin. Simple. O diba? O Abe, tama o tama-tama? Sumagot ka. Ano namang mali? Hindi ko malaman kung anong agenda talaga nitong babaeng ito. Yan. Ito natin ang sagot. Nadinig nyo? Yung sagot niya na bakit daw pinatawag sa Senado si Kibuloy? Anong kinalaman nung pangmomolesta ni Kibuloy? Pasok, Abi. Na dati naman, yung iba ngayon na-dismiss na. Sige. Sinasabi ni Atty. Sal Panelo. Sige. Ano? Kaya talaga itong SMNN, dami talaga. Hindi kasi nila alam yata kung ano talaga ang trabaho ng broadcast eh. Ako, may alam ako. May alam akong broadcast. Hindi, ito, ha? Hindi ito kay Mike Abe, para sa lahat. Para sa lahat. Tingnan ninyo. Hindi ito sa'yo, Mike Abe, ha? Tingnan nyo lang mabuti. Alam to ng mga vloggers. Ewan ko kung updated kasi hindi naman ako mahilig gumawa ng video. Yung iba, para kumita, laging pinaabot ng 8 minutes yung video. Kasi may patalasta sa gitna. So hati-hatiin mo yung video mo ng 8 minutes. Kasi pag less than 8 minutes, tanong ko yung editor ko, pag less than 8 minutes, walang ads sa gitna. Obserbahan, tingnan nyo ngayon, yung mga vloggers na pinapanood nyo, kung puro 8 minutes. Kesa nga naman magla-live ka kahaba-haba. 8 minutes. May mga ads na sa gitna. Putol-putol. Tingnan nyo yung mga vloggers nyo na puro 8 minutes lang ang video. Karamihan, puro ganon. Hindi sa'yo yan, Mike Abe. Tingnan nyo na rin kay Mike Abe. Sige, pasok. Nakasara na nga yung SMNI pero ito social media yung ginamit nila. Ang sinasabi niya, kaya ako natawa. Okay, nakuha ba niyo kung ano yung mali doon? Masaya si Abe. Kung ano yung malaking supply? Ano? Ito po yon para hindi na kayo mag-isip. Di ba sinabi niya, wala daw kinalaman si Kibuloy sa SMNI, hindi na daw siyang may-ari, hindi daw siya ang member ng SMNI, totally wala na daw control, parang ganon. Ano? Pambihira namang argumento mo, Atty. Panelo. Abogado ka, di ba? Nako. Minaliit yung pagiging abogado mo. Matalino to si Abe. Atalino, atao ito si Abe. Mahina kang abogado, Atty. Panelo. Ang pinag-uusapan po sa Senado Ano? ng Committee on Women's and Children's and Family Protection. Yun, family protection at women's at saka mga kabataan. Para sa bayan si Ontiveros. Palakpakan mo, Abe. Palakpakan mo yung dilaw, Abe. Ni Senador Risa Ontiveros matapos mag-file siya ng resolusyon para imbestigahan ang di umano sexual abuses o di umano'y Pareho kaming kulay. panghaharas sa mga membro ng mga batang babae o kabataan. Yan ang issue. Hindi po. Yan. Tingnan nyo kung paano sumagot to. Atty. Panelo, mahina kang klase. Ang issue kasi, sabi ni Abe, ay yung pangmomolestya sa mga kabataan. Yan ang issue dyan sa Senado. Wala sa SMNI. Tanga. Alam nyo kung ba, kulang ka sa research, Brad. Alam nyo kung saan nagsimula yan kay Kibuloy? Nagsimula yan, di ba? Ang drama dyan, pinatawag. Patungkol ata ito sa 200 billion o 200 million. Di ko na maalala yung exact figures. Pinatawag si Ka Eric kasi pinagbintangan si Tabaloslos. Di umano,
na nagtatanong lang naman sa mga ginastos ni Tambaluslos. Doon nagsimula yan. Tatandaan natin, sa pag-uunawa, sa lahat po to, pag-unawa ng Bible, pag-unawa ng istorya, pag-unawa sa korte, pag-unawa sa isang issue, may konteksto. Pag humiwalay ka sa konteksto at ang nanunood sa'yo ay may ganito, magmumukha kang eng-eng. O halimbawa, may hinihinging ebidensya tungkol sa pagnanakaw dito. Halimbawa lang, ang ibibigay mong ebidensya ay tungkol doon sa pagdodroga. Anong connect? Irrelevant. Kaya nga lagi, titingnan natin ang konteksto. Huwag tayong hihiwalay sa konteksto. Kung hindi, maiiba ka sa kwento. Anong konteksto? Si Ka Eric, dyan nagsimula yan. Pinatawag si Ka Eric. Yan ang drama dyan. Tapos, napaikot-ikot na nila, napasok kay Kibuloy. Nung pumasok kay Kibuloy, sinabi na hindi na siyang may-ari ng SMNI. Nagalit sila kasi hindi siya dapat aalis ng may-ari na walang notice sa gobyerno. Yan, hindi na natin alam kung ano ang legalities niyan. Ikinikwento ko lang po, Mike Ave, yung konteksto. Diyan nagsimula yan. Saan? Doon sa di umano fake news daw ni Ka Eric. Yan ang problema pag kulang sa research. Ang problema natin, hindi ikaw Mike Abe yung ibang bayaran, binibigyan ng script. At pag binasa mo yun, at hindi mo makonek, tapos ka. Magmumukha kang eng-eng. Yan po ang ibig sabihin ni Attorney Panelo. Naungkat yan. Okay? So gustong paatinin si Kibuloy. Bakit hindi na ikaw ang may-ari ng SMNI? Ba't di namin alam? Tapos eto na. Pasok na si Ontiveros. Sausaw. Vlogger na vlogger ang datingan. Sausaw siya. Hindi ko po pinepersonal si Mike Abe Itinuturo lang natin para sa mga ating manunood. Mahalata mo ang isang tao pag ililigaw ka. Aalis yan sa konteksto. Always go back doon sa issue. Anong issue? Totoo ba yung sinabi ni Ka Eric? Yun ang issue dyan. Totoo bang nagfe-fake news ang SMNI? Naintindihan nyo? Yan ang konteksto niyan. Nakisawsaw lang niya ang idol mo na sinasawsawan ngayon ng pula. Kaya nga obvious na obvious. Ang pula at dilaw, nagsasanib talaga. Intindihin nyo pong mabuti. Yan ang narrative. Yan ang totoong nangyayari sa Pilipinas. Sanib na sanib. Sinasakyan ng pula ang dilaw. And vice versa. Sinasakyan ng dilaw ang pula at dilaw. Bakit? Takot sa Duterte. Ang pula gustong manatili sa power pero takot sa Duterte. Intindes? Yan ang totoo niyan. Umiwalay sa issue Diba? Hindi ko po pinipersonal, hindi ako mahilig mamersonal. Pero, hindi sa pinagtatanggol ko rin si Kibuloy. Hindi. Nalilihis tayo. Kaya nga pinakita ko yung survey kanina. May problema Pilipino sa sikmura. Sana pati vloggers nyo yan ang asikasuhin. Paano ba sasabihan ang administrasyon? Babaan nyo ang presyo. Gawa kayo ng batas. Paano mabababa ang presyo? Di ba? Hindi. Walang pambihira ko ano-ano inaasikaso Tuloy natin. Nalaman ng SMNI sa iso sa Senado. Ikaw wala sa konteksto. Alam mo, pagka ganito yung mga naririnig natin sa kampo ni Kibuloy, malamang makakulong talaga si Kibuloy. Abogado yun. Abogado. Ang abogado hindi lilihis sa konteksto.
Tingnan mo ano nito. Makukulong si Kibuloy dahil kung yun. Hindi. Kasi pag ididemanda mo siya in connection with SMNI, na yun ang pinagmulan, ngayon, magdemanda kayo. Kaya nga takot magdemanda, Abi. Hindi mo ba nauunawaan? Hindi sila makapagdemanda doon sa pagmumolesta ni Kibuloy. Mahina ebidensya. Malamang yan mahina ebidensya. Layo ng argumento eh. Inuulit ko, para hindi ka Malayo, hindi ka nag-research. Script ata binasa mo eh. yung maligaw. Ang pinag-uus Tanong lang, hindi kita pinagbibintangan. Parang hindi mo na inawaan. usapan, harassment, umano, di umano, sa mga membro. Discrimination, kung ano-ano lumabas doon sa unang hearing. Eh ngayon sasabihin mo political propaganda lang itong Senado dahil wala nga daw hong kinalaman si Kibuloy sa SME na hindi ho yung pinag-uusapan doon. Yun na pinag-uusapan. Kung may-ari nga si Kibuloy ng SMNI o hindi eh. Dahil fake news daw ang SMNI. Ulitin ko, yun ang konteksto niyan. Abi, ano ka ba? Sal, sobrahan ka yata. Kaya ang issue ng SMNI sa Kongreso, prangkisa, Committee on Franchise, doon ang issue ng SMNI. Sa Senado, ibang issue, Doon na nga yun. Doon nagsimula yun. Nakisawsaw nga si Ontiveros. Di ba? ibang kaso. Ang layo naman ng argumento. Yun namang Tagal-tagal na yan eh, di ba? Ba't hindi nasasampahan ng kaso? Kailan bang pumutok yan? Yung kay Kibuloy. Dahil sa sinabi ni binutasan ng SMNI. Pero ang totoong target niyan, ewan ko sa iyo kung hindi ka ba nakatira sa Earth? Ang talagang target niyan, si Duterte, si Sara, ang target niyan. Binutasan si Kibuloy, binutasan si Ka Eric para i-connect kay Kibuloy. Tapos binubutasan yung kaso na dati pa ni Kibuloy. Tapos i-connect kasi kay Duterte, kay Tatay Digong. Kasi nag-iingay si Tatay Digong. Pero ang target talaga niyan si Sara. Kasi si Sara ang kalaban sa politika. Nakita nyo umikot? Gumanong ganon? O si Sara. O, kay Sara ngayon. Yan ang kumunik nga pati baril na ikaso kay Sara. angkor niyang babae. Sino ba yun? Ungol lang ng ungol. Ito, galit pa sa babaeng umuungol. Hayaan mo na yung babae umuungol. Pambira ka, Abe. Bakit daw ungol ng ungol? Ganon kasi si Kibuloy. Di ba? Pati yung pag-ungol ng angkor na babae ni... Galit siya. Anong masasabi mo? Hindi mo lang ikinokorek. Di ba kayaya kayo niyan? Ayan na nga yung inyong ginawang puro fake news, paninira, wala sa lugar. Kaya kayo nasuspindi, indefinite sa SMNI broadcast industry. Ngayon, social media na lang ang ginagamit nyo, sablay na naman. Tapos hindi pa lang kinorek. Alam mo kasi, sa tagal ko na sa industriya, pagka may Sa ko-angkor tagal ka, niya may na kasamahan ka o pag guest may o ano man. ka-angkor ka, Tita Liza, nagpa-member, maraming salamat. 6 months, nag-renew ng members. Ayan, tularan ng magandang halimbawa. Dinamay lahat ng konektado sa mga Duterte. Lahat. Tama ka, Tita Liza. Maraming salamat sa pagpapamember, ha? Lahat po ngayon, ultimo vloggers, sisilipin, kakanain. Basta, tandaan nyo to. Pag na-road tag ka, basta, Duterte ka. Kaya nga, inaano yan si Bay Babarahin ng mga vloggers yan. Kasi, uutusan yung mga vloggers. Banatan si Bay. Siyempre yan yung mga malalaki. Ganun yan, si Banat Bay. Di ba? Bakit? Duterte. Lahat ng Duterte. Sa tagal na daw niya sa industriya. O sa tagal mo ng industriya, nagbagsak ka ng mic. Meron sa studio at nagbo-broadcast kayo ano man. Pag sa tingin mo yung kasama mo mali na yung sinasabi, pwede mo namang i-correct. O sir, hindi naman yan ang topic. O sir, parang nalayo yata tayo. Pwede mong i-ganon. Aba, pinabayaan ungol lang ng
Ito parang bakla. Galit sa babaeng uungol. Para lang ha! Baka magalit ka sa akin. Para lang. Sino ba naman ang galit sa babaeng umuungol? Di bakla. joke lang. Kasi pati yung pag-ungol, pinansin nito hanip talaga to si Abe. Alam mo, pagka pinapansin mo yung mga host ng SMNI, ito payo ko lang sa'yo, Abe. Unsolicited advice. Alam ko hindi mo hinihingi ang aking payo. Kaya nga unsolicited advice. Payo ko sa'yo. You stick to the topic. Kasi pag pinuna mo ang mga anchor ng SMNI, magmumukha kang bitter. Totoo yan. Kaya totoo, kaya hindi, yan ang kalalabasan mo. Ampalaya, bitter, inggit sa mga anchor ng SMNI. Lalong-lalo na ngayon, binabanata mo si Panelo, tapos si Roque. Diba? Kaya, alam mo kung sino tumulong sa mga Marcos na channel. Diba? So, payo ko lang naman sa'yo, Abe, ha? Huwag ganyan kasi bitter. Inggit ang dating. Inggit. Babalik sa'yo, bubuelta. Ganun kasi yung style nila Wala naman kasi lihitimo yata ang anchor dyan talaga sa kanila. Kita mo? Kayo na humusga. Sa manunood ng replay at saka mga nandito, kayo na humusga. Ayaw ko husgahan si Abe. Bitter ba siya? Kasi ito binanggit niya, wala daw lihitimo anchor sa SMNI. So ikaw, ano ka? Lihitimong anchor dati sa SMNI? SMNI. Wala kayong lihitimo. MJ Mondehar. Hindi ka lihitimo, peke. Roque. O kung sino-sino pa dyan. Ano ba? Hindi kayo lihitimo. Sabi ni Abe. Kung kayo na maglagay, lagay nyo na lang dyan sa bitter ba si Abe? Yes, bitter. No, hindi bitter. Lagay nyo na lang, Sige, na lang, nyo. Pati na rin sa manunood ng replay. Para malaman ko, hindi ko kasi alam. Hindi ko madesisyonan kung bitter si Abe o hindi. Sabi ni Tita Liza, obvious na bitter. Ampalaya si Mike Abe. Yan ang mga komentaryo. Abik mo yun nga ang yabang ng dating, May kayabangan sa balat to. Parang siya lang ang legit na broadcaster unprofessional nga lang. Diba? Iba talaga, iba. Tyra, nasa payroll yan. Hindi naman siguro. Ewan ko. Ayoko magsalita. Hindi ko alam Sana hindi totoo na nasa payroll siya. Masyadong believe sa sarili. Yes, bitter. Kaya magulo ang narrative ni Abe. Inabsorb lang naman niya ng SMNI. Kasi nandun sa DZAR bago pa naging SMNI yun. Kita? Bitter. Bitter ho yan. Actually, lumabas ang totoong pag-uugali ni Mike Abe. Binihisan ni Pastor Kibbs yan. Okay na lang. Sa manunood ng replay, pakilagay nyo na lang. Tayo naman ay lumalagay lang sa issue, hindi sa kinakampihan natin ng SMNI. Ulitin ko, ilang beses din natin binanatan ng SMNI, di ba?